Kera ang asawa mo. Ako ang kabit. Uy, malamig. Magdusa ka dyan. Araw-araw akong nagdudusa. Pag wala ka. Sinungaling. Sa tingin mo ba, nasisiyahan ako sa pakikipagdigma? Oo, dahil sadista ka. Hindi ko asawa ang gera. Krus ko siya. Totoo ba ang sinabi mo na hanggang dito na lang ito? Isabel. Hindi na tayo maaring magkita ng ganito. Ganun ba? Tama. Wala na tayong panahon para sa mga bagay na hindi natin kayang panindigan. Mas malaki ang responsibilidad natin sa gerang ito kaysa damdamin natin para sa isa't isa. Sa susunod na magkita tayo, isa kang sundalo. At ako, isang taga-Cruz Roja. Isabel. General. Senyor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon! Aba, bakit walang kondisyon? Lalaman tayo. Hindi naman walang kondisyon. Muna natin. Muna tayo. Sandali, tahimik! Pabayaan natin siya magsalita. Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas na gawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan. Nangyayari yun? Kataksilan! Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman minumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo.